tuloy yung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta. Eh kung ganito, sarado at isasara lagi ang Senado sa tuwing may rumors na mag-Blue Ribbon Committee, eh bakit hindi na lang natin gawin sa labas yung committee hearing na yan? Total, kinikilala naman ng taong bayan itong Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. O kaya kahit saan, sa kalsada, o kahit saan, sa Club Filipino, o kung sinong pwedeng mag-accommodate. Tama, Boss Dada, naalala ko, nag-hearing kayo ng Senate sa Davao. Oo, pwede yun. Yung nakaraan, Kasama ka dun, yung PI. Hindi kahit yung PI ni Senator Aimee, 'di ba? Sa Davao sila nag-hearing. So pwede. 'Di ba? O bakit kung isasara nila yung Senado para mapatahimik etong mga 18 Marines at kung gusto ni Zaldico magsalita, sundan yung mga pinagsasabi niya, eh bakit hindi gawin yun ulit ngayon? Suportado ng taong bayan yan. Oo nga. Tama ka dyan, Boss Dada. Kaya nga ako wala dyan sa studio ngayon. Dapat nandyan ako kasi medyo nahuli ako. At grabe yung ulan. Galing ako sa mahabang pagpupulong dun sa mga nabanggit mo. Kailangan talaga magkaroon ng preparasyon at ayusin kung saan ang susunod. At sa palagay ko nga, tama yung binanggit mo na hindi na dapat sa loob dahil lahat ng kaguluhan gagawin nila. So, yan yung ginawa ngayon. At itong mga sunod-sunod na araw, syempre kailangan ng koordinasyon, may mga security concerns. Yung 18 na ating kasundaluan, yung Brave 18, itong 14 na lalabas, may mga security concerns. At yun yung kailangan namin i-coordinate kay Senator Marcoleta, kay Senate President Alan Peter Cayetano, kung paano aayusin na magkaroon ng hearing sa isang lugar na hindi nila pwedeng gipitin na, hindi na nila pwedeng ipitin at maridinig talaga ng taong bayan. Alam mo, kaya naman yung tao ganyan kasi alam nila itong mga sundalo, wala namang interest Hindi naman to kumita. Hindi naman to delikado pa sila ngayon. Yung pagsasalta na sinasabi, binigyan ng pera, puro kasinungalingan, sinisiraan pa sila, may threat sa kanilang pamilya. Di ba nga, sabi ko nga sabi ninyo, ang sindikato, si Zaldico, siya ang pinuno ng sindikato. Di ba, tinitira yung kredibilidad ng 18 Sabi ko, sindikato na nga sila Ito na yung bataan ng mastermind. Kumbaga sa sindikato, yung hepe, ito na yung bataan niya. Sabi, ito na yung di-deliver. Anong credibility ang gusto pa nilang establish? Kung ganyan ang kwentuhan, di ba? Kung magnanakaw, sabi nga, bank robbery, meron kung sila yung 12, at yung 12 nagsalita, checkin mo ba naman yung record na mga to? Kung ito'y matino, ito ba'y graduate, ito ba'y good standing, good moral conduct, sindikato nga sila. Sila yung magkakasama, supposedly, nung pagdadako sa bangko at ngayon nagsasalita sila, iyan ang boss namin. Kaya yan, Boss Dada, gagawin namin yan, yung hearing sa labas, antabayanan nyo po. Siyempre, ang Banateros ang nasa front seat ng pandinig na yan pag nagkaroon ng hearing sa labas. Baka may problema kayo kung sa sa venue. Maluwag yung bakuran ni Coach Oli. Pwede sa kanya. Pwede dito. Dito na lang. Malapit lang sa expressway yun. Pero dito na lang kung Mike, pero lahat kami magkakasakit. Bakit? Alam mo naman, mag-interview nga lang, didemanda na nila So magkakasakit kami lahat sabay-sabay that time. Ayun. Hindi, Kong Mike, kami na ang unang mag-i-interview doon sa 7. Uli na yun 7. Yeah. Si Coach Oli lang. Ako may lakad ako niyan. May lakad ako niyan, Kong. Si Coach Oli tsaka si Jack na lang. Ay, teka, ano Walang pala? kaso yung si Jack Kay Banat at saka kay Coach, meron, hindi ko alam, si Coach si Master nandun. Nakunan ko kayo ng picture dun sa Department of Justice, pero hindi natin pwedeng ilabas yun Ipo-forward ko sa inyo, nakita ko yung mga mukha ninyo, si Banat nandun sa sulok pero na-picture ko pa rin, na-video ko. Okay, Kong. Pero kung kung meron ako suggestion. May suggestion ka na. May payo ka. Ending na. May payo ka. Kaganyan Ito nila mahalaga ang suggestion para safe ang lahat. Itong lugar na to itong lugar na to, makakapot na si Senator Mato. Makakalaya sa Gunggoy. Saan? Philippine Arena. Philippine Arena. Doon ganapin? Kung walang kalapin. Ikaw may ari? Parang nagsasuggest ka. Ano naman si Marcoleta na Iglesia? Diba? Punta nga sila sa Iglesia. Nila mo kung makapasok yung mga employee na yan. Bagay. Paano kukunin pa nila yung employee nun Pero Kong Mike, may tanong ako. Kamusta na ba si Orly Gutesa? May balita po ba kayo dyan sa Patay kanya? na rin Sabi ko ba? Hindi, totoo yun. May ganong naging report mga 2 months ago ata. Kasi, ito, magandang Doon sa mga magkakabatch ng Marines, parang ata sila, 300, parang ganyan. Pagka nakita mo yung group chat nila, mga nasa 70 na lang o 100, ganyan. Pinakamalaki na 100. Lahat ng mga Marines, may kanya-kanya silang grupo. Pag tinanong mo bakit? Kasi out of the 300, namatay na yung mga kasama nila.
sa enkwentro. So, merong mga chat-chat na group chat na nabanggit yung kay Sergeant Orly at nag-worry din ako doon. Pero mga 2 weeks ago ata, kung di ako nagkakamali, nagpaabot ng mensahe na wala namang problema. Hindi mismo si Sergeant Orly, yung isang mistahan niya na nakakausap at ligtas naman siya sa ngayon. Wala siya sa Metro Manila, ang pagkakaalam ko nasa probinsya, pero ligtas naman, which is the more important thing. Pero yun, kaya nga yung binabanggit ko lang yung mga group chat kasi kagabi lang may mga kwentuhan ako mga sundalo, parang masakit sa kanila yung sinasabing huwag nyo silang tawaging ex-Marines kasi sa mga Marines pala, once a Marine, always a Marine. Hindi mo pwedeng isantabi o hindi mo pwedeng babuyan na wala ka na, hindi ka na sa service, hindi ka na Marine. Pangalawa, yun nga, tuloy-tuloy yung mga chat groups nila, kaya sila mismo yung mga klase nila, nag-uusap-usap. At doon ko rin nalaman na, kuminsan nga, almost yung nagsimula silang 300, humigit kumulang 1/3 na lang ang mga natitira. Dahil din sa kanilang enkwentro, pagsisilbi sa bayan, yung kanilang pagiging sundalo ng ating bansa. Kung Mike, kung once ay Marine, will always be a Marine. Ang tanong once an adulterer, will always be an adulterer. Ganun. Ako, sino ba dyan sa Banateros ang pinagsasabihan mo? Boss Bata? Wala dito, nasa may Pasay. Ganun ba sa'yo? So, kung Mike, anong masasabi ng 18 Marines doon sa binansagan silang kargador? Alam mo, nung tinanong ko sila, sabi nila, sir, tanggap naman namin, sisiraan talaga kami. Pero ako sa akin, ako yung nasasaktan para sa kanila eh. Kasi alam ko yung sakripisyo nila, nakikita ko yung sitwasyon nila,